Bebe Shen. Nagawa ko na ang iniutos nyo. Gumawa ako ng pagkakataon para magkakilala sina Miss Zhu at Miss Wen. Nandun sila sa banda roon. Ang dalawang to ang mga babae ng asawa ko sa labas. Pareho nilang hindi alam na pinagsasabay kaming tatlo ng asawa ko, lalong hindi nila alam na 3 taon na kaming kasal. Kumusta kayo? Ako ang may-ari ng Unit 601 sa Building A. Ako si Shen Qingran. Kumusta? Ako naman si Wen Feifei. Ang liit nga naman ng mundo. Sa tapat mo lang ako nakatira, magkapit bahay pala tayo. Uy, mahal. Kamusta? To sa tingin mo? Pwede na. Kumusta? Ako si Zuba Uli. Sa itaas mo lang ako nakatira? Nagkataon nga naman. Hindi lang ito basta nagkataon. Sadyang gusto lang ni Meng Xiangli na makatipid sa oras para madali kaming mapagsabay-sabay. Oo nga, nagkataon lang talaga. Ang bigat naman ng pulseras na to. Masakit na sa pulso. Ay, pareho pala tayo ng pulseras. Uy, Ate Bauli, ang pulseras mo, mukhang katulad din ng sa amin. Maliit na bagay lang to. Ang tindi talaga ng pagkakataon nating tatlo. Itong sa akin, bigay to sa akin ng boyfriend ko. Paano naman sa inyo? Kanino galing yan? Galing sa asawa ko, regalo para sa aming pangatlong wedding anniversary. Kay Ate Bauli naman, Galing sa isang manliligaw. Hindi ko naman talaga hilig magsuot ng ganito. Sinuot ko lang para maiba naman. nagkataon nga talaga, parang itinadhana tayong tatlo. Hindi lang dahil magkalapit tayo ng tirahan, kundi dahil pati panlasa ng mga partner natin ay magkatulad din. Uy, sa susunod kapag may oras, isama natin ang mga partner natin at mag-get together tayo? Sige ba? Pero ang boyfriend ko kasi, masyadong busy palagi. Ganyan naman talaga ang mga lalaki. Normal lang na maging busy sila. Dahil libre naman tayong lahat ngayon, bakit di natin tawagan ang mga partner natin at tingnan kung makakapunta sila ngayon? Sige, game ako dyan. Mahal, pasensya na. Biglang kailangang mag-overtime ngayon. Sa susunod na lang. Baby, sorry na. Baka kailangang mag-overtime hanggang gabi ngayon. Babawi ako sa'yo bukas. Nasaan ang address? Papunta na ako agad. Mahal kita. Murang emosyon. Sa mata ng mga taong tulad ni Meng Xiangli, walang kwenta yan. Maliban sa sarili niyang career at interes. Ang dalawang project person ay nasa ibaba lang namin. Pumunta ka na rito agad. Paparating na ang asawa ko. Nakakaingit ka naman, Ate Qingran. Sabi ng boyfriend ko, kailangan niyang mag-overtime ngayon. Ate Bauli, nasaan ang boyfriend mo? Hindi siya mahalaga. Tayo na lang ang mag-enjoy. Halika. Asawa ko dito. Asawa ko. Dito. Asawa ko, nandito ka na pala. May kakilala akong 2 kaibigan. Isasama kita para makilala sila. Ang mga mamumuhunan, darating sila mamaya. Ngayong araw medyo masama ang pakiramdam ko. Tungkol sa puhunan, pag-usapan na lang natin sa ibang araw. Ang boyfriend ni Ate Qingran, bakit aalis na agad pagkarating pa lang? Baka naman, ayaw niya tayong makita. Ang asawa ko, medyo masama ang pakiramdam ngayong araw, kaya baka hindi muna siya makasama sa ating pagtitipon. Bebe, Shen, ano bang trabaho ng asawa mo? Parang nakita ko na, siya dati pamilyar siya sa akin. Siya ba?
Sa real estate financing siya. Nabalitaan ko na dati kang may jewelry company. Miss Zhu, nag-invest din siya sa negosyo ng alahas. Kung pamilyar man siya, siguro ay nagkita na kayo. Nagustuhan mo ba? Meng Shangli, ang inihanda kong laro para sa iyo. Nagsisimula pa lang. Noong unang beses kong nalaman na nangangaliwa si Meng Shangli, dahil pala iyon sa dalawa niyang cellphone. Nasaan ang cellphone ko? Mahal ko, nakita mo ba ang cellphone ko? Teka, mali ito. Binuksan ko lang ito kahapon. Bakit naging mali ang password? Hindi. Pinalitan ni Shangli ang password nang hindi man lang sinasabi sa akin. Mahal ko. Kumalma ka. Kumalma ka. Kailangan mong kumalma. Asawa ko, anong sabi mo? Hindi ko narinig ng maayos. Wala lang. Gusto ko lang itanong. Lalabas ka rin ba? Mamayang gabi para mag-exercise? Di ba gusto mo nang magkaanak? Sabi rin ng doktor, makakatulong ang pag-ehersisyo para makabuo tayo. Mahal ko, napakabait mo talaga sa akin. Sige, magpapalit muna ako ng damit. Ang pinakamabilis na paraan para tumanda ang isang babae ay hindi ang pagiging isang ina, kundi ang tanggapin ang pagtataksil ng taong mahal niya. Ang sombrerong ito ay hindi bagay sa suot mo. Ito ang mas bagay. Sige, magaling talaga ang panlasa ng asawa ko. Magluluto na ako. Sige. Mahal ko, lalabas muna ako para mag-exercise. Mahal ko, naiwan ko ang susi ng kotse ko. Mahal, naiwan ko ang susi ng kotse ko. Ang ulyanin mo talaga. Siyempre, hindi kaya ng bahay na to na wala ka. Aalis na ako. Mag-iingat ka sa daan.
Hindi. Hindi maaaring maging ganito si Shangli. Baka naman ito lang ay cellphone niya para sa trabaho. Hindi ko dapat siya pinagdududahan ng ganito. Ito. Hindi ito ang pabangong ginagamit ko ngayon. Mahal, happy first wedding anniversary. Salamat dahil pinili mo ako at handang makasama ako habang buhay. Mahal, patawad. Kasi ang kumpanya nagkaroon ng kaunting problema sa pera. Huwag kang mag-alala. Kapag nakaangat na ulit ang kumpanya, babawi ako at sasamahan kita palagi. Ito para sa'yo. Hindi. Hindi ko to pwedeng tanggapin. Pamana pa ito sa iyo ng tatay mo. Ano ka ba? Bayaran mo na lang ako kapag may pera ka na. Mahal. Salamat. Huwag mo nang isipin yon. Mag-asawa na tayo. Ang akin ay sa iyo rin. Karangalan ko na. Suportahan ako ng asawa ko. Magandang araw. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Pakisuri nga po ang mga transaksyon nitong nakaraang 6 na buwan. Sige po. Nitong nakaraang linggo, gumastos kayo ng 750,000 piso. Noong nakaraang Lunes, araw iyon nung binilhan ako ni Meng Shangli ng bag. Pero 250,000 lang ang bag na yon. Bakit 750,000 ang nabawas? May iba pa bang malalaking gastos? Noong ika-30 ng nakaraang buwan, gumastos ng 3 milyong piso. Ika-30 ng nakaraang buwan, binigay sa akin ni Meng Shangli ang pulseras na ito. Pero 1 milyong piso lang ang halaga nito. Kaya naman, ang pagmamahal pala ng asawa ko, hindi lang pala para sa akin. Hello, magandang araw. Dito po sa Vino Exclusive Store, ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo? Magandang araw. Ako ang sekretarya ni Ginoong Meng. Yung 3 spring bag noong nakaraan, sa inyo ba in-order yon? Hindi ba sa inyo yon? Baka nagkamali lang ako ng alaala. Maganda ang kalidad ng mga bag. Balak ng amo ko na mag-order pa ng 3. Kung hindi pala sa inyo, magtatanong na lang ako sa iba. Sa amin po yun. Sa amin po talaga yon. Noong nakaraang linggo, nag-order si Ginoong Ming sa amin ng 3 bagong disenyo para sa spring. May mga bago po kaming labas ngayon. Itatanong ko lang kung ipapadala pa rin ba sa 3 datihang lugar? Oo. May isang lumipat na. I-send mo ang address dito. I-edit ko lang, saka nyo na ipadala. Sige po. Di ko akalain. Meng Shangli, nagagawa mo palang ilagay ang 2 kabit mo nang malapit lang sa akin.
Pati yung isa ay nasa kabilang pinto lang. Tulungan mo akong suriin ang mga ari-arian namin ni Meng Xiangli. Shen. Na-check na po namin para sa inyo. Ang mga ari-arian nyo ni Ginoong Meng, may balanse na 6 na piso at 80 sentimo. 6 at 80. Yung mga iniwan kong alahas sa inyong kumpanya, magkano ang halaga? Sige po, sandali lang. Hello, BB Shen. Yung mga nakatago sa amin na mga alahas, bag at singsing na diamante, puro peke at gaya-gaya lang po ang mga ito. Siniyasat ko na rin po pala ang mga asset ng kumpanya sa ilalim ng pangalan nyo na ilipat na lahat ni Ginoong Meng. Ngayon, ang kumpanya ng gusaling Tianrong ay nasa ilalim na ng pangalan ni Ginoong Meng at bago pa kayo magpakasal ni Ginoong Meng ay naitayo na ang kumpanyang ito. Meng Xiangli, planado mo pala ang lahat. Siya nga pala, ang 5 milyong piso na bayad pinsala mula sa aksidente sa trabaho ng tatay nyo, pati na ang iniwan niyang 20 milyong piso na pamana na ilipat na lahat ni Ginoong Meng sa account niya sa ibang bansa. At yung bahay na binili ng tatay nyo para sa kasal nyo, ibinebenta na rin ni Ginoong Meng sa ahente. Sige. Naintindihan ko na. Meng Xiangli, noong wala ka pang kahit ano, ako ang sumama sa iyo. Ngayon, nagagawa mo pang kunin ang lahat sa akin. Hello? Hello? Itatanong ko lang, si Uncle Sue ba ito? Ako ang anak ni Shen Xiong, si Shen Qingran. Oo. Ako nga ito. Uncle Sue, ang pagkawala ng tatay ko, hindi ba parang kahina-hinala? Paano naman makakalimutan ni Papa ang kaarawan ng ranran ko? Kinansela ko ang lahat ng meeting. Ngayon, pabalik na ako sa inyo. Alam ko namang pinakamabait sa akin si Papa. Hihintayin ka namin ni Xiangli dito sa bahay. Sige, sige. Binilhan pa. Kita ng cake. Papa. Papa. Papa, anong nangyari sa'yo? Bilis, tulungan niyo siya. Tulungan niyo siya. Asawa ko. Kayo po bang pamilya ng nawala? Pakipirmahan po ito para makuha ng katawan niya. Hindi ba? Ikaw, hindi ka ba doktor? Iligtas mo ang tatay ko. Sa pamilya ng pasyente, ginawa na namin ang lahat. Nakikiramay po kami. Asawa ko. Nakikiramay po ako. Papa, uuwi na tayo. Ay, sandali lang po. Kayo po ba ang pamilya ng nawala? May ilang detalye pa na kailangan ninyong punan. Ah? Ako po ang manugang niya. Gusto muna ng asawa ko na. Makasama ang tatay niya. Ako na ang makikipag-usap sa inyo. Sige. Matagal ko nang hinihintay ang sasabihin mong yan.
Ito ang mga ebidensya noong nangyari ang aksidente ng papa mo. Akala nating lahat noon na aksidente lang ang nangyaring iyon sa kalsada. Hanggang sa kalaunan, pinag-aralan ko ang mga ebidensya. Sa tingin ko ay sinadya ito ng kung sino. Kung ganoon, bakit? At hindi nyo sinabi sa akin noon? Tinawagan kita. Pero ang asawa mo ang sumagot. Sabi niya, sa wakas ay naka-move on ka na mula nang mawala ang papa mo, kaya wag na raw kitang guluhin. Mahal ko? Napagod ka? Masyado ka ng hapo? Nag-aalala ako sa'yo. Gamitin mo ang pagkakataong ito para makapagpahinga ka ng mabuti rito sa bahay. Kung alam lang, ni Papa, na ganyan ang kalagayan mo ngayon, siguradong mag-aalala rin siya ng husto. Dahil dito, ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Shen ay sa akin na. Ang lahat pala ng nangyari ay matagal mo nang pinlano, Meng Shangli. Uncle Shue, alam ko na kung sino ang may gawa nito. Meng Shangli. Sa ngayon, ang lahat ng ito ay mga hinala pa lang natin. Sa mga ito lang, hindi pa sapat para ang bastos na yan ay maparusahan ng husto. Kailangan nating ipakita ang tunay niyang kulay, mangolekta ng higit pang mga ebidensya para tuluyan siyang mapanagot sa batas. Ganto na lang, babalik ako para tignan uli ang CCTV. Baka sakaling may makita pang bagong clue. Uncle Shue, pwede mo bang padalhan ako ng kopya ng CCTV? Sige, isend ko sa'yo pagbalik ko. Meng Shangli, papanagutin kita sa lahat. Ate Bauli, Fei-Fei, dahil ang mga boyfriend nyo ay busy ngayong araw, ano kaya kung sa bahay na lang kayo maghapunan? Total malapit lang naman ang mga bahay natin. Sige ba? Salamat sa imbitasyon. Mahal ko, halika na rito. Ipapakilala kita sa mga bago kong kaibigan. Nandyan na! Halikayo, upo kayo. Mahal ko, Meng Shangli, magsisimula na ang magandang palabas. Qingran, bakit dito sa bahay niyo ay wala akong nakitang wedding photo niyo ng asawa mo? Medyo luma na ang mga larawang yon. Pinaayos ko kay auntie sa shop. Bakit? Gusto bang makita ni Ate Bauli? Sige, papakuha ko na lang. Hindi. Nagtanong lang naman ako. Ate Qingran, may problema ba ang asawa mo? Nakita ko lang na isinara niya ulit ang pinto. Kung may gagawin siya ay babalik na lang kami sa ibang araw. Ganoon ba? Maupo muna kayo. Papasok muna ako para tignan. Sandali lang ha. Asawa ko, anong nangyari? Di ka ba masarap ang pakiramdam? Dadalhin kita sa ospital. Wag na. Ano lang to? Medyo sinisipon. Siguro nilalagnat din. Itutulog ko lang to at gagaling din ako. Sige, humiga ka muna. Uy. Mahal ko? Sa labas? Sino ba? Yung mga taong yon? Paano kayo nagkakilala? Sila ba? Sasabihin ko sa'yo, kaming tatlo, nagkataon lang talaga. Yung isa kong kaibigan, nakatira lang sa kabilang bahay. Ate Bauli, nakatira siya sa kabilang gusali. At saka, pare-pareho rin ang panlasa ng mga asawa naming tatlo. Noong wedding anniversary,
Yung bag na binigay mo sa akin, binilhan din sila ng mga boyfriend nila ng ganun. Pati tong pulseras na bigay mo, bumili rin ang mga boyfriend nila. Asawa ko, sa tingin mo, di ba nakakaaliw na nagkataon lang to? Sabihin mo, hindi ba ang laking pagkakataon nito? Iniisip mo ba na ang regalong binigay ko ay masyadong ordinaryo? Huwag kang mag-alala. Pagbalik ko, siguradong gagawa ako ng espesyal na para sa'yo. Isang regalong tanging sa'yo lang. Hindi naman. Ano mang galing sa asawa ko. Gusto ko lahat yon. Kaya lang, sa tingin ko, ang mga nobyo nila ay napakamaalalahanin din kasing galing din ng asawa ko. Pagaling ka muna, pagkatapos ay magsama-sama tayong tatlong pamilya. Naniniwala ako na ikaw at ang mga nobyo nila ay tiyak na maraming mapag-uusapan. Saka na muna, masyadong abala sa kumpanya kamakailan. Sige, kapag hindi ka na abala, tsaka ako na sila yayayain. Magpahinga ka muna. Kukuha lang ako ng gamot mo. Mahal ko? Pwede bang? Sabihan mo ang mga kaibigan mo na sa ibang araw na lang pumunta? Alam mo naman, mababaw ang tulog ko. Kapag may ibang tao rito, hindi ako makakatulog ng maayos. Sige, sasabihan ko sila. Tatlo. Dalawa. Isa. Miss Zhu, welcome sa laro. Ming Shangli, niloko mo ako. Pasensya na, Chingran. Nadulas lang ang kamay ko. Ayos lang, baso lang naman yan. Sa susunod, magpapagawa na lang ako sa asawa ko ng bago para sa akin. Xiaofang, napakabait naman pala ng asawa mo sa'yo. Oo nga, mabait talaga siya sa akin. Sigurado naman ako na ang boyfriend ni Ate Baoli ay mabait din sa'yo. Ate Chingran, nasaan ang asawa mo? Bakit hindi siya lumalabas? May sinat kasi siya, kailangan ko siyang alagaan, kaya para sa araw na ito, hindi ko na muna kayo mapapakain dito. Pasensya na talaga. Ayos lang. Mas mahalaga ang pamilya. Sige, hindi na kami mang-aabala. Sa uulitin na lang. Ming Shangli, walang hiya ka. Hello, Kuya Wei. Ate Lee, di ko alam kung kumpleto na ang pera. Sa makalawa na ang huling deadline, kailangang makita ko ang 5 milyong interest. Kapag di ka nakabayad, huwag mo akong sisisihin, Ate Lee, kung wala na akong konsiderasyon. Wang Wei, bakit di ka na lang magnakaw? Isang buwan pa lang ang nakalipas, paanong naging 5 milyon na ang interest? Kung wala kang pera, ayos lang. Ang anak mo ay naipatransfer ko na sa ibang ospital. Malaki rin ang kikitain sa mga donor ngayon. Hindi ko mamasamain na gamitin siya para pambayad sa utang mo. Wang Wei, hayop ka talaga. Kapag nakita ko na ang pera, saka lang namin siya pakakawalan. Bahala ka na sa buhay mo, Ate Lee. Ano ba talagang balak mong gawin sa anak ko? Hello? Hello? Anle, patawarin mo si Mama. Kasalanan ko ang lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi hahayaan ni Mama na mapahamak ka. Ang laking isda na nito, hindi kita hahayaang makawala ng ganoon lang. Kailangang magpaliwanag ka sa akin mamayang gabi. Ayaw mo namang gumawa ako ng eksena sa kumpanya mo, di ba? Tutal ang lupang yan sa Haocheng. Hindi pa niyo napipirmahan ang kontrata.
Juba Oli, huwag kang gumawa ng gulo. Hihintayin kita sa bahay ng alas 8 ng gabi. Kung iniisip mong lalaki ang magsisilbing sandigan mo habang buhay, nagkakamali ka. Ang mga lalaki, habang buhay na sakit sa ulo yan, dapat mo lang silang gamitin ng tama tapos ay itapon na parang basura. Meng Xiangli, ito ang ibinibigay ko sa iyong unang regalo sa ating paghihiwalay. Mahal ko, sa opisina, mayroong kailangang dokumento na dapat kong asikasuhin agad. Magpahinga ka na ng maaga, huwag mo na akong hintayin. Ipinagluto pa naman kita ng lugaw. Di mo ba muna iinumin bago umalis? Di na aabot sa oras, iinumin ko na lang pagbalik ko. Mukhang napaka-importanting dokumento niyan na kailangan mo pang pumunta kahit ganitong gabi na. 2 minuto na lang ang natitira. Pasensya na mahal ko, bukas na lang tayo sabay kumain. Sige, mag-iingat ka, asawa ko. Mahal, anong problema? Meng Xiangli, larong tagu-taguan. Sana ay samahan mo akong tapusin ito. Mahal, baka naman may mali kang iniisip sa akin? Maling isip? Meng Xiangli, ang galing mo talagang umarte. Anong arte ang sinasabi mo? Kulang pa ba? Ang pagiging tapat ko sa'yo? Tapat? Nakakasuka ka talaga. 3 taon ka na palang kasal. Kung hindi ko pa ito nalaman, balak mo ba itago ito sa akin habang buhay? Oo. Kasal na nga ako. Pero, ang taong mahal ko ay ikaw lang. Huwag mo akong pasukahin dito. Hindi ko kailangan ng pagmamahal mo. Masyado pang mapait. Kailangang dagdagan ng kaunting excitement. Para maging mas masaya to. Padalhan mo agad ako ng 5 milyong piso. Kung hindi ay manggugulo ako sa kumpanya mo. Sa oras na yon, ang imahe mo bilang mabuting asawa ay tuluyang masisira. Tingnan natin kung sino pa ang makikipagtulungan sa'yo. Zuba Oli, akala mo ba ay matatakot mo ako? Sino ba ang dahilan kung bakit naging bise-presidente ka ng kumpanya ng alahas na ito? Ikaw na bise-presidente ng kumpanya? Nagtaksil at naging kabit ko. Iisipin lang ng mga tao na ang galing ko. Samantalang ikaw ay nagpapakababa lang. Tinatakot mo ba ako? Meng Xiangli, kapag ipinagsabi ko ang lahat ng ito, mananatili pa kaya ang ningning mo ngayon? Ikaw? Sa wakas, alam ko na kung bakit ang asawa mo ay may apelyidong Shen. Ang galing mo talagang magplano. Winakasan ng ama, kinuha ang ari-arian, at pinakasalan pa ang anak na babae. Kapag sinabi ko ang lahat ng ito kay Shen Qingran, ano kayang mangyayari sa kanya? Sige. 5 milyong piso, ibibigay ko sa'yo. Pero huwag mong kakalimutan, kasama ka rin sa gawaing ito. Kung mawawala ako, sabay-sabay tayong mawawala. Hawak ko ang mga ebidensya laban sa'yo ikaw? Mayroon ka ba laban sa akin? May batas na tayo ngayon. Ang mga ebidensyang hawak ko ay sapat na para ipakulong ka habang buhay. Huwag mo akong sagarin. Bihira lang kitang makitang ganyang kagalit. Gustong-gusto ko talaga ang pagiging masama mong yan. Pa, huwag kang mag-alala. Pagsisihan niya ang lahat ng ginawa niya. Buisit. Org. Ubo.
Uncle Shue, pwede mo ba akong tulungang suriin ang sitwasyong pinansyal ni Zhu Baoli? Padalhan mo ako agad ng 5 milyong piso. Ang susunod na target ay ikaw na. Nakalagay na ang tracker. Hello, Uncle Shue. Nahanap ko na ang impormasyon tungkol kay Zhu Baoli. Mayroon siyang 4 na taong gulang na anak na babae na may sakit sa puso. Sa paglipas ng mga taon para sa pagpapagamot ng anak niya, naubos na ang lahat ng naipon niya. Bukod pa rito, ang kumpanya niya ay nagkaroon ng ilang problema. Nang utang siya sa loan shark noong nakaraang linggo ng 30 milyong piso. Salamat, Uncle Shue. Nilapitan niya si Meng Xiangli. May layunin nga siya. Mas magiging masaya ito. Sabihin mo na, ang hawak mong bagay? Magkano ba talaga ang halaga niyan? Gusto mo bang bayaran to? Natatakot lang ako na masira mo ang plano. Sige ba? 30 milyon. Bigyan mo ako ng 30 milyong piso at ibibigay ko lahat ng ebidensya sa'yo. Bahala ka na kung anong gagawin mo. Zhu Baoli, huwag kang masyadong abusado. Hindi naman. E di huwag na lang. Pinilit mo ako rito. Gawin nyo na. Tapusin nyo siya. Anong klaseng tao kaya ang kusang susunod sa akin? Siyempre, yung mga taong nawawalan na ng pag-asa. At Meng Xiangli, ibinigay mo pa ang pagkakataon sa mga kamay ko. Ibibigay ko ang 5 milyong piso. Huwag mong saktan ang anak ko. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Napakaganda ng mukhang ito. Sayang naman, may gustong magpaalis sa'yo. Mabilis lang to. Malapit ka nang mawala sa mundong ito. Pero ayos lang. Bago ka tuluyang mawala, sisiguraduhin kong mapapahirapan muna kita. Heto na ang latigo. Masaya ba? Mahal ko? Bakit ka umiiyak? Huwag ka nang umiyak. Tama, sige. Umiyak ka pa. Mama! Mama, nasaan ka?
Sino kayo? Nasaan si Lele? Saan mo dinala si Lele? Ligtas si Anle. Nasaan si Anle? Mama! Lele? Mama? Lele? Lele? Mama! Huwag ka nang umiyak. Ayos na si Lele. Niligtas ni tita si Lele. Lele, pasensya na. Hindi ka na protektahan ni Mama ng maayos. Patawad, patawad. Mama, huwag ka nang umiyak. Ayos lang ako. Shen Qingran, alam kong alam mo na ang tungkol sa amin ni Meng Xiangli. Sabihin mo na, ano ba talagang gusto mong ipagawa sa akin? Gusto mo ba akong lumayo sa kanya? O may iba ka pang gustong ipagawa? Matalino ka, Miss Ju. Kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pero, may isang bagay na sana ay hindi mo ikamali ng akala ang pagkakakuha sa inyo ni Anle ay hindi ko gawa. Kung hindi ikaw, sino pa ba? Sa tingin mo, sino kaya? Mama, Meng Xiangli, napakasama ng loob mo. May mga taong mukhang kaibigan, pero kaaway pala. May mga taong mukhang kaaway, pero kaibigan pala. Miss Zhu, alam kong hindi mo mahal si Meng Xiangli. Kasama mo lang siya para lang kumuha ng pera para sa pagpapagamot ni Anle. Imbestigado mo ba ako? Kung kaya ko ngang malaman ang lahat, sa tingin mo ba si Meng Xiangli ay walang alam? Kung hindi, bakit niya iisiping pati anak mo ay uubusin niya? Sabihin mo na, nailigtas mo kami ni Lele mula sa mga kamay ni Meng Xiangli. Siguradong hindi lang ito dahil mabuti ka, di ba? Matalino ka talaga, Miss Ju. Gusto kong nakikipag-usap sa matatalinong tao. Gusto kong sumama ka sa akin para unti-unti siyang wakasan. Unti-unti ko siyang wawakasan. Pero huwag kang mag-alala. Ang lahat ng gusto mo, kaya ko ring ibigay sa'yo. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Dahil isa kang ina. Naniniwala ako na ayaw mo ring makita si Anle na malagay ulit sa ganitong panganib. Lele, Lele, Lele. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Tumawag kayo ng ambulansya. Lele. Lele. Magbayad muna ang pamilya sa counter. Pasensya na, doktor. Tatawag lang ako saglit. May 200,000 piso ang card na to. Hindi man marami, pero makakatulong sa oras ng pangangailangan. Salamat. Gawing kaibigan ang kaaway sa 2 hakbang lang. Alamin ang kailangan niya at tulungan siya. Doktor. Doktor, kumusta ang anak ko, doktor? Ligtas na ang bata. Kailangan niya lang magpahinga na mabuti. Magiging maayos din ang lahat. Salamat. Maraming salamat po talaga. Trabaho po namin ito. Pumapayag na ako sa alok mo. Kung ganoon, Miss Ju, aasahan ko ang maayos nating pagtutulungan. Makaaasa ka. Hello? Bibi, Shen, handa na ang lahat. Sige, kilos na. Anong kilos? Tara, may ipakikita akong magandang palabas sa'yo. Upo. Ito. Ito ba ang sinasabi mong magandang palabas? Ako kasi, yung tipong hindi nagpapatalo sa mga kaaway. Ngayon, magkasama na tayo sa laban na to. Salamat. Ang paghihiganti natin
Nagsisimula pa lang. Maaari na kayong magsimula. Hoy! Utos ni Bep. Shen, naayusin mo na siya. Sige, sige. Hahaha. Bibi, Shen, huwag kayong mag-alala. Gagalingan ko talaga. Ang taong to, pahihirapan ko siya ng husto. Mr. Meng. Mr. Meng. Chen Fengzi, anong ginagawa mo? Di ba ang sabi ko sa'yo, itumba mo ang babaeng si Zhu Baoli? Bakit mo ako itinali? Nababaliw ka na ba? Pasensya na talaga, Mr. Meng. Alam niyo naman kung anong klaseng tao ako. Isa lang naman akong mukhang pera. At ngayon, may nagbayad sa akin ng malaki para turuan ka ng leksyon. Sa tingin mo, anong dapat kong gawin? Ano ba dapat ang gawin ko sa iyo? Mr. Meng? Tingnan mo. Itong mga abs mo, kapag hinampas ko to, siguradong masakit to. Kapag itong mga abs mo ay nasugatan at nabugbog ng husto, maibabalik mo pa kaya to? Ha? Chen Fengzi, binabalaan kita? Oras na saktan mo ako? Magbabayad ka sa gagawin mo. Ay, Mr. Meng, ang alam ko lang, kapag hindi kita sinaktan, ako ang malalagot at mapaparusahan ng matindi. Alam mo ba yon? Ikaw. Gintay ka lang, tinitiyak ko sa'yo na pagbabayarin kita ng husto. Haha. Ang saya. Dalawang mga binibini? Ang palabas ngayong araw, nasiyahan ba kayo sa napanood nyo? Napakahusay. Ayos, mabuti naman. Mabuti kung nasiyahan kayo. Paano naman yung bayad ko? Oo, nakita ko na. Kunin mo ang card na yan at habang buhay kang mawala sa paningin ko. Sige po. Malinis na ang lahat dito. Salamat, Uncle Shue. Buti na lang at nasa panig mo ako. Kundi sa paraan ng paghiganti mo, tiyak na magsisisi ako. Dahil sa akin, hindi ko pinapalampas ang atraso ng iba. Asawa ko. Sino ang may gawa nito sa'yo? Wawakasan ko siya. Ay? Talagang mahal ako ng asawa ko. Dapat tayong tumawag ng pulis para hulihin ang mga taong to. Ay? Ayos lang ako? Siguro ay galing sa kalabang kumpanya. Dahil nakuha ko ang proyekto nila, kaya sinasadya nilang gantihan ako. Huwag ka na mag-alala sa akin. Gamutin mo na lang ako at lagyan ng alkohol. Sige, halika rito. Ako na lang. Tiisin mo na lang muna ha. Lalagyan na kita ng gamot. Hindi. Hindi ko pa nga nalalagyan. Ayos na. Halo? Si Kuya Shangli ba ito? Ako to. Pasensya na sa tono ko kahapon, mali ako na nakipag-away sa'yo. Huwag ka na magalit sa akin, pwede ba? Ano na namang pakulo ito, Zuba Uli? Magpapanggap ka sa harap ko ngayon. Tingin mo ba talaga maloloko mo ako? Zuba Uli. Huwag mo akong lokohin. Kuya Shangli, anong sinasabi mo? Alam kong nagkamali ako kahapon. Dahil gustong-gusto mo ang mga ebidensyang itinago ko noon, ibibigay ko na sa'yo. Kilalang kilala ko kung anong klase kang tao. Kuya Shangli, paano mo nagagawang isipin yan sa akin? Naisip ko lang na tama ka. Sakaling dahil sa galit ko ay isumbong ko ito. Hindi ito makakabuti sa ating dalawa. At sa loob ng maraming taon, ang nararamdaman ko para sa'yo
Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Sige, tingnan natin kung anong gimmick ang gagawin mo. Sige. Pupunta ako bukas para kunin yan. Pero gusto kitang makita ngayon. Alam mong pabago-bago ang isip ko. Hindi ako sigurado kung bukas ay ibibigay ko pa to sa'yo. Paano kung magbago ang isip ko? Sige. Pupunta na ako ngayon. Mahal ko, bakit ka bumabangon? Magpahinga ka lang. Kailangan kong pumunta sa opisina. May kailangan akong asikasuhin na urgent. Ako na lang ang pupunta para sa'yo. Wag na. Ang bagay na ito, kailangan ako mismo ang pumunta. Sige, mag-ingat ka, mahal ko. Papunta na siya. Nandito ka na, Shangli. Bakit ka umiiyak? Dahil ba sa sobrang pangungulila sa akin? Ang bait mo talaga. Shangli, alam kong pinakasalan mo ang anak ni Shenxiong para pagtakpan ang katotohanan noon. Ngayon ko lang naintindihan ang hirap mo. Kung wala ka, wala ako rito ngayon. Hindi ako ganun kamanhid na babae. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Bitawan mo muna ako bago tayo mag-usap. Hindi, ayaw kong bumitaw. Shangli, bakit ka nasaktan? Sinong gumawa nito? Iyon bang si Shen Qingran na bruhang iyon ang nananakit sa iyo? Hindi mo ba talaga alam o nagkukunwari ka lang kung saan nanggaling ang mga sugat ko? Pinagdududahan mo ba ako? Paano mangyayari iyon? Kung alam ko lang kung sinong nanakit sa iyo, sisiguraduhin kong pagbabayarin ko siya ng husto. Hindi kaya. Totoong hindi siya ang may gawa. Tara. Paano na ang bagay na iyon? Huwag kang mag-alala. Hindi ako magbabago ng isip. Kukunin ko na para sa iyo. Qingran, kailangan ba talaga nating ibigay? Pag binigay natin, wala na tayong hawak na alas laban sa kanya. Ang pagpamingwit ay kailangan ng pain. Kailangang magsakripisyo para kumagat ang isda. Ito ang pinakagusto mong makuha. Mahal ko, huwag kang mag-alala. Kapag naayos ko na ang lahat, gagawin kitang Mrs. Meng. Totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre naman. Mukhang namali lang ako nang hinala kay Zuba Oli. Kung ganoon, sino ang nag-utos kay Chen Fengzi para parusahan ako? Ngayon, ang kaarawan ni Shen Qingran, mahal na mahal ni Shen Xiong ang kaniyang anak, kahit gaano pa siya kabuzi, uuwi siya para magdiwang. May ginawa na ako sa sasakyan ni Shen Xiong. Plano ko na ang lahat. Sa oras na makabalik si Shen Xiong, boom! Mawawala na siya ng tuluyan. Ang kaarawan ni Shen Qingran ang magiging huling araw ni Shen Xiong. Ha ha ha! Sa pagkakataong ito, wala nang kahit ano ang makakapagpigil sa akin. Asawa ko. Nasa library ka ba? Bakit di ka sumasagot ng tinawag kita? Oh! May binabasa lang akong mga dokumento. Di kita narinig. Gabi na. Huwag mo na yang ituloy. Bumalik ka na at matulog. Tara na!
Anak ni Shen Xiong, si Shen Qingran. Ang paboritong bulaklak ni Shen Qingran, lirio. Suot ni Shen Qingran ang graduation cap, Huaching University, Shen Xiong, napakabait ni Shen Group. Handa ka bang magpakasal sa akin? Kaya pala mula noong lumapit ka sa akin sa simula, plano mo na ang lahat ng ito, at ako. Kasangkapan mo lang para mapalapit sa tatay ko. Mahal ko. Mahal ko, bakit gising ka pa? Gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? Nagbasa lang ako ng mga recipe. At nawili lang ako bigla. Nga pala, anong gusto mong kainin bukas? Ikaw na ang bahala. Tara na, matulog na tayo. Mauna ka na muna. Naalala ko lang, may kailangan akong tawagan para sa trabaho. Sige na nga. Meng Xiangli, pagbabayarin kita ng matindi. Bumaba na si Wen Feifei. Mahal ko, balak ko rin namang mag-shopping. Sasabay na akong bumaba sa iyo. Sa oras na ito, siguradong wala sa bahay si Wen Feifei. Tara na. Mahal ko, tabingi ang kurbata mo. Asawa ko, wala na akong oras. Mauna na ako. Uy, wala ka ba talagang nakalimutan? Alis na ako. Alam mo ba kung sino siya? Sino ba siya? Boyfriend ko siya. May asawa ka na, pero nakuha mo pang mangakit ng boyfriend ng iba. Isa kang kabit, masamang babae ka. Kung may isip ka lang kahit konti, hindi mo iisiping ako ang nangakit sa kanya. Hindi mo ba talaga napapansin na sinadya kong mapalapit sa iyo? Akala mo ba talaga magaling ang panlasa mo? Naisip mo ba kung bakit ang isang lalaking tila perpekto ay hinahayaan kang mag-isa gabi-gabi? At bakit puro napapako ang mga pangako niya? Miss Wen, hindi mo ba naisip ang ibang dahilan? Halimbawa, ang dahilan kung bakit hindi siya makatagal sa iyo ay dahil may pamilya na siya. Hindi. Sinabi niya napapakasalan niya ako. Bibigyan niya ako ng pamilya. Niloloko mo ako. Maligayang kaarawan? Mahal, huwag kang umiyak. Nasasaktan ako para sa iyo. Hindi ko kailanman naramdaman na pahalagahan ako ng ibang tao. Alam mo naman, nung bata pa ako wala na ang nanay ko. Para akong isang batang walang matuluyan. Hanggang sa nakilala kita. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon talagang pahahalagahan kita. Aalagaan kita habang buhay. Bibigyan kita ng tahanan na para sa ating dalawa lang. Puro salita lang ang pangakong, yan, naniniwala ka talaga. Miss Wen, napakabilis mo talagang maniwala. Tigilan mo ang panggugulo sa amin. Ikaw ang hadlang sa aming dalawa ni Kuya Meng, ikaw ang kabit. Miss Wen, dahil diyan, isasama kita para makita mo ang totoong pagkatao ni Meng Xiangli. Halika. Tingnan mo, ito ang sinasabi mong nagmamahal. At papakasalan ka. Buntis ka? Anak ko ito. At wala itong kinalaman sa iba. Samantalang ikaw, may balak ka sa paglapit sa akin, di ba? Ayoko lang. Namaloko ka ng masamang lalaking yan. Miss Wen, di ba sabi mo mahal ka niya? Bakit di mo subukang tawagan para patunayan?
Halo? Nasaan ka? Nasa opisina ako at nag-overtime, mahal ko. Pupuntahan kita mamaya, medyo abala lang ngayon. Sigurado kang nasa opisina ka? Siyempre naman. Nitong mga nakaraang araw, ay di ko masyadong naisip ang nararamdaman mo. Huwag kang mag-alala. Pagkalipas ng ilang panahon, babawi talaga ako sa'yo. Wag na lang. Magaling magpanggap ang mga tao. Huwag na huwag. Kang magpapadala sa panlabas na anyo. Para maparusahan ang ganyang klaseng lalaki, hindi sa pakikipag-away o sa pagkumpronta sa kaniya ng harapan, kundi sa pag-ubos ng lahat ng mayroon siya, hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng lahat at magdusa. Miss Wen, nakita mo na ang totoo. Dapat ka nang magising, di ba? Tingnan mo, ang lalaking mahal na mahal mo, kung ano talaga ang pagkatao niya. Asawa mo siya? Hindi ka ba nasasaktan? Nasasaktan? Gusto ko na siyang mawala. Pero, sa tingin ko, Miss Wen, ikaw ang mukhang mas nasasaktan kung hindi ka pa rin naniniwala. Bakit hindi mo subukan muli kung gaano ba katotoo si Meng Xiangli sa'yo? Ang mga bagay tungkol sa akin ay hindi mo na kailangang pakialaman. Qingran, bakit kailangang sabihin kay Wen Feifei? Hindi ka ba natatakot na baka sirain niya ang plano natin? Ang pag-ibig, nagbubulag sa isang babae. Pero kapag nagising na, magiging isang matalas na sandata ito. Tingnan mo. Siya pala ang anak ni Fu Group, ang kapatid ni Fu Jingyan. Kaya naman, kapag napasali natin siya, ang larong ito ay magdadala kay Meng Xiangli sa kawalan ng pag-asa. Anak, kung hindi ka gusto ng tatay mo, anong gagawin natin? Mahal ko, anong nangyari? Pumunta ka rito ngayon? May kailangan akong sabihin. Mahal ko? Ano yon? Buntis ka ba? Oo. Mahal ko? Nagdalang tao ka. Siyempre ay masaya ako. Pero alam mo naman, ang kumpanya ko ngayon ay papaunlad pa lang. Natatakot ako na wala akong oras para sa iyo. Ang ibig mo bang sabihin ay alisin ko ang sanggol? Bata pa naman tayong dalawa. Kahit ilan pa ang gusto natin sa hinaharap ay ayos lang. Sige. Mag-isa kong palalakihin ang anak ko. Wala ka nang kinalaman sa amin. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita pa. Halo. Halo, mahal ko. Ang estudyante ng tatay ko ay bumalik na galing ibang bansa. Gusto kanyang makita para pag-usapan ang tungkol sa investment. Kailan ka magkakaroon ng oras? Kahit kailan. Lagi akong may oras. Sige. Ako na ang bahalang mag-ayos. Sa harap ng malaking kita, Meng Xiangli, ano kaya ang pipiliin mo? Ang batang ito ay hindi dapat malaman ni Shen Qingran.
Ligtas ang baby. Titiyakin ni Mama na ang baby ay malusog na darating sa mundong ito at magiging pinakamasayang bata. Nagmamakaawa ako sa'yo. Iligtas mo ang anak ko! Nagmamakaawa ako sa'yo. Iligtas mo ang anak ko. Ang anak ko, ang anak ko. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis. Feifei? Hello. Kuya ka ba ni Wen Feifei? Pakiusap. Pumunta ka agad dito sa ospital. Na-aksidente sa sasakyan ang kapatid mo. Anong address ng ospital? Itong si Meng Xiangli. Wala talaga siyang kwentang tao, pati sarili niyang anak hindi niya pinalampas. Ang taong walang puso, kayang gawin ang kahit ano. Pero, para kay Wen Feifei, maaari ring mabuting bagay ito. Tutal bata pa naman siya, at kaya pa niyang magsimula muli. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Ikaw ba ang nagtanggal sa anak ko? Ikaw ba? Huwag mo kaming pagbintangan ng ganyan kay Ludong Bin. Kung hindi dahil sa amin, matagal ka nang nawala kasama ng anak mo. Tingnan mo nang mabuti. Ang totoong nagnanais na mawala ang anak mo ay ang mahal mong si Kuya Meng. Meng Xiangli, pagbabayarin kita sa ginawa mo sa anak ko. Di ba gusto mong turuan ng leksyon si Meng Xiangli? Sama ako. Ang biktima, sa wakas ay naging mangingisda na rin. Sabihin mo kay kuya, sino ang gumawa nito sa'yo? Ano? Sino ang may gawa nito? Sabihin mo sa akin, sino ang gumawa nito? Miss Wen, may isang bagay lang. Sige, sabihin mo. Sana ay matulungan. Tayo ng kuya mo. Walang problema. Ako na ang magsasabi sa kanya. Ngayon naman, ipapaliwanag ko ang plano ko. Ang kumpanya ni Meng Xiangli ngayon ay marami ng utang at nalulugi na. Kailangan nating tatlo na mahanap ang mga kumpanyang kapartner niya. Pagkatapos, utusan mo ang kuya mo na sabihin sa kanya na handa nating kunin ang pinakamalaking lupa sa buong lungsod. Maging maayos sana ang pagtutulungan natin. Ikinagagalak ko. Magpahinga ka ng mabuti. Kontakin mo lang kami kapag may kailangan ka. Isa ka talagang matapang at walang takot na babae. Nakakaaliw ka. Mahal, patutulog na ako? Medyo napagod ako ngayong araw? Sige, matulog ka na muna. Titingin lang ako ng mga recipe. Sige. Meng Xiangli, ang matalas na sandata na ititira sa iyo ay hindi kailanman manggagaling sa kaaway, kundi sa taong malapit sa iyo, na unti-unti mong pinatatalas.
Ang pondo ng kumpanya ay matagal lang hindi makaikot ng maayos. Dati ay nailigtas kita. Pero sa pagkakataong ito, kailangan kitang tulungang mapabilis ang pagbagsak. Kumusta po, Mr. William? Ako si Ellie na ipinadala ni Liteng Company para makipag-ugnayan sa inyo. Pasensya na po, Mr. William. Ang kumpanya po namin ay nagbabalak na ibigay ang lupa sa labas ng lungsod sa ibang kumpanya. Tungkol po rito, ang aming boss ay humihingi ng paumanhin. Kaya naman umaasa siya na anuman ang mangyari ay dapat ninyong singilin ang bayad sa paglabag sa kontrata. At saka, ang kumpanya namin. Wala kayong isang salita. Siguradong magsasampa kami ng kaso. Paano kung maayos ko kayo? Ang mga kumpanyang gaya ninyo na walang kredibilidad, huwag nyo nang asahang makikipagtulungan pa kami sa inyo. Sabi nyo pa naman kayo, ang nangunguna sa real estate, siguradong idedemanda kayo ng aming kumpanya hanggang sa malugi kayo. Salamat po. Siguraduhin nyo lang talaga na malulugi kami. Napakadali lang nito. Galit na sila. Ang makatrabaho ang Fu Group ay talagang matagal na naming inaasam. Babalik na ako agad para bawiin ang pakikipagtulungan sa proyektong iyon ni Liteng Company. Hihintayin na lang natin ang balita mula kay Mr. Chen. Tapusin na agad ang kontrata sa Liteng at bawiin ang karapatan sa paggamit ng lupa sa silangan ng lungsod. Salamat sa inyong pagtulong. Naayos ko na rin ang sa akin. Mr. William, pag-usapan natin ito ng maayos, ang ating pagtutulungan. Sa pagitan nating dalawa, ay wala nang anumang ugnayan. Ang sulat mula sa abogado ay naipadala ko na. Bilisan ninyong bayaran ang aming mga nalugi. Kung hindi, formal kong idedemanda ang kumpanya ninyo. Mr. William, Mr. Meng, tayo po? Mr. Wang, huminahon po muna kayo. Hindi naman talaga sa wala kaming balak na makipagtulungan. Huwag po kayong ganyan. Pag-usapan natin ito ng maayos. Wala nang dapat pag-usapan. Bayaran nyo na agad ang multa sa akin. Kung hindi, sisiguraduhin kong mananagot kayo sa akin. Mr. Wang, Ginoong Wang. Mr. Meng, anong nangyayari? Ngayong araw ay pangwalo na ito. Nakasosyong pumunta rito para magkansela. Mr. Meng? Hindi kaya may nananabutahe sa atin sa likod natin? O kaya naman, may naglabas ng lihim ng kumpanya? Ang mga dokumento ng kliyente na katuwang ng ating kumpanya ay iniwan ko lang sa bahay. Paano itong malalaman ng ibang tao? Hindi kaya? Dahil ito kay Shen Qingran? Ikaw ba talaga yan? Shen Qingran? Mahal ko. Tikman mo dali. Masarap ba itong ginawa kong chicken soup? Mahal ko. Anong nangyari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Pumasok ka ba sa study room ko? Oo. Pumasok ako para maglinis ng kwarto. Bakit? May nawawala ka ba? May ginalaw ka ba? Sa mga dokumento ko? Anong dokumento? Mula nung umuwi ako, hindi ko na kailanman hinawakan ang mga gamit na yan. Bakit? May nawawala ka lang, ako na agad ang sisisihin mo? Nag-overthink lang ba talaga ako? Dahil sa katapatan ni Shen Qingran sa akin, kung may nalaman man siya tungkol sa kumpanya, hindi siguro siya magiging ganito katahimik. Wala. Tinatanong ko lang naman. Meng Shangli, masyado ba kitang pinagbibigyan palagi? Nagagawa mo na akong pagdudahan ngayon? Asawa ko? Huwag ka nang magalit sa akin. Humihingi na ako ng tawad. Asawa ko. Sorry na. Ang asawa ko, siya ang pinakamabuting asawa sa mundo at siya rin ang pinakamaintindihing asawa. Patawarin mo na ako ngayon? Sige na? Patawarin ka? Oo naman. Sige. Inumin mo lahat itong niluto kong chicken soup. Iinumin ko. Chicken soup na luto ng asawa ko, dapat talagang inumin.
Bakit, mahal ko? Hindi ba masarap? Hindi. Masarap siya. Kung masarap, uminom ka pa. Lakihan mo ang lunok. Hello? Mr. Meng, hinahanap tayo ng panig ni Fu Group para makipagtulungan sa pinakamalaking lupain sa Jing City. Anong sabi mo? Sige, pupunta na ako dyan ngayon din. Mahal, may kailangan lang asikasuhin sa opisina. Pupunta muna ako doon sandali. Sige. Sige po, Mr. Wang. Kapag nakipagtulungan tayo sa Fu Group at nakuha natin ang lupa na yon sa Jing City, siguradong ang kumpanya ay hindi na makakaranas ng kahit anong krisis sa pera. Dahil ang mga gustong kumalas sa kontrata na maliliit na tao na yan ay masyadong mapangahas. Balang araw kapag naging matagumpay na tayo, pagsisisihan nyo rin to. Halikayo. Ipakikita ko sa inyo si Meng Shangli na nagpapatawa na parang unggoy. Ang makatrabaho ang Fu Group ay isa sa aming Liteng Group, pinakamalaking karangalan. Mr. Meng, pabor ba sa iyo ang lupang ito? Ito ang pinakamahalagang lupa sa buong Jing City. Paanong hindi ako magiging pabor dito? Pinapunta kita rito, Mr. Meng, para pag-usapan ang pag-invest sa pagpapaunlad ng lupang ito. Nabalitaan kong si Mr. Meng ang pinakamagaling pagdating sa real estate investment. Ay, hindi naman ako ang pinakamagaling. Pero nitong mga nakaraang taon, nakapag-invest nga ako sa ilang magagandang lupa. Kung ganoon, sa lupang ito, interesado ka ba? Siyempre naman. Pero hindi ko lang alam kung magkano kay Mr. Fu ang kailangang halaga para makasali sa investment. Para sa isang tulad ni Mr. Meng na eksperto sa pag-invest, ang puhunan para sa lupang ito ay siguradong hindi magiging mababa. Ang kailangang puhunan dito ay hindi bababa sa 100 milyong piso. Iba talaga ang Fu Group. Ang pinakamababang puhunan pa lang ay parang pangarap na para sa ibang tao. Bakit? Hindi ba kaya ni Mr. Meng? Nabalitaan kong si Mr. Meng ay isang taong mapagbigay at matapang din, kaya naisipan kong makipagtulungan. O baka naman si Mr. Meng ay naghihirap na ngayon? Kung ganoon ay hahanap na lang ako ng ibang makakapartner. Kasi yung huling inimbita kong investor ay naglagak ng 600 milyong piso. Ang 100 milyon ay pinakamababang halaga na. O baka naman hindi kontento si Mr. Meng. Diretsuhin mo na lang ako, wag mo na akong paikutin pa. Nagbibiro lang po si Mr. Fu. Sa tingin ko ay walang investor ang hindi magugustuhan ang lupang ito. Kaya lang, kailangan ko pa ng 2 araw para pag-isipan ito. Pagkalipas ng 2 araw, siguradong ibibigay ko na ang sagot ko. Sige, bibigyan kita ng 2 araw. Pagkalipas ng 2 araw, ay maglalabas kami ng balita para sa bagong proyekto kapag doon pa nagnais sumali si Mr. Meng. Ay magiging mahirap na ito. Halo? Tulungan mo akong ilipat ang lahat ng asset mula sa ibang bansa pabalik dito. Sige po, Mr. Meng. 30 milyong piso ang pumasok. 38 milyon? Hindi pa sapat. Halo? Sabihan ng accounting na lahat ng pera ng kumpanya ko ay ilipat sa account ko. Mr. Meng, ang pondo ng kumpanya ay hindi na ganoon karami at sa susunod na linggo ay kailangan nating pondohan ng isang proyekto. Sigurado ba kayong ililipat niyo na ngayon? Hay nako, maliit na proyekto lang naman yan. Hayaan na lang yan.
Sabi nang ilipat nyo na. Bilisan nyo! Sige po. 30 milyong piso ang pumasok. Kulang pa ng 32 milyon. Ginoong Smith, ito po ang ating lupain na bukas para sa bidding. Sa ngayon, ang kumpanya ay nangangailangan pa ng isang investor. Kapag may pumasok na puhunan, maaari na tayong magsimula agad. Tingnan nyo ang lupang ito ay natatangi sa buong Jing City. Kapag nasimulan na ang development, sinisiguro ng kumpanya namin na siguradong kikita kayo rito. Maganda nga ang lupang ito. Pagbalik ko bukas, pag-uusapan namin ito ng board, bibigyan ko kayo ng sagot bukas. Sige po, Ginoong Smith. Hindi na pwedeng magtagal. Kailangang maunahan natin sila. Halo? Mahal ko. Bakit? Ano kasi? Siyempre namimiss kita. Pupunta ako dyan sa'yo mamayang gabi. Sige. Hihintayin kita sa bahay. Gaya nga ng inaasahan mo, lumapit na sa akin ang lalaking yan. Ang isda, kumagat na sa pain. Mahal, noong nakaraan binigyan kita ng 5 milyong piso. Magkano pa ang natitira sa'yo? Nai-invest ko na lahat sa proyekto. Bakit? Kailangan mo na ba ng pera? May napupusuan akong proyekto at medyo gipit talaga ako ngayon. Hindi ba't may pera ka pa sa ibang bansa? Kunin mo muna yon para sa emergency. Nailipat ko na ang lahat dito pero hindi pa rin sapat. Ganoon ba? May alam akong paraan, pero medyo delikado to. Gusto mo bang pakinggan? Anong paraan? Ako, may kilala akong isang malaking boss na nagpapautang. Ang pondo niya ay sapat na sapat. Kung nagmamadali ka talaga, ipakikilala kita sa kanya. Sige, ipakilala mo ako sa kanya. Sige. Pasok. Kuya Wang, isinama ko ang kaibigan ko para makipag-usap sa'yo. Hindi ba ito si lungsod ng Jing na pinakabatang investor na si Mr. Meng? Bakit napasyal ka dito sa akin ngayon? Diretsahan na tayo? Gusto kong mangutang ng 50 milyon? Kaya nyo ba yon? Siyempre naman. Pero dito sa amin, medyo mataas ang interes. Hindi ko lang alam kung kaya itong tanggapin ni Mr. Meng. Sabihin mo kung magkano. Ang interes sa 50 milyon ay 20 milyong piso. Kung tatanggapin mo to, ipapaayos ko agad ang bayad sa iyo. Hump. Sinasabi ko sa iyo, Mr. Wang, parang sinasadya ninyong ayawan ang deal na to sa akin. 20 milyong interes? Gusto nyo ba akong nakawan? Kung sa tingin ni Mr. Meng ay sobra yon, humanap ka na lang sa ibang lugar. Pero sa buong lungsod ng Jing, bukod dito sa akin, siguradong wala ng ibang lugar ang makakapagbigay sa inyo ng ganyang kalaking halaga. Sa pinaka-importanting lugar ng lungsod ng Jing, ang may pinakamagandang pwesto na Yifeng Garden. 2 araw mula ngayon ay gaganapin sa Huihuang Hotel ang ribbon cutting ceremony para formal na simulan ang proyekto. Ito ang proyektong babago sa kasaysayan ng lungsod ng Jing. Sige, kahit 20 milyon pa yan. Pero may maliit pa palang bagay. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Ang utang dito ay kailangan ng kolateral. Sa tingin ko, ang kumpanya nyo ay pwedeng-pwede na. Huwag kang sumobra. Nako, Mr. Meng, may mga tauhan din akong kailangang pakainin. Sa pagpapautang namin, dapat mayroon ding garantisado. Basta't magbayad ka sa tamang oras, ang kumpanya mo ay sinisiguro kong hindi ko gagalawin. Siguradong mababayaran yan. Hindi mo ba sinabing malaking proyekto yon? Natatakot ka pa bang di makabayad? Sige na nga. Ang bilis mo kausap, Mr. Meng. Pirmahan mo ang kontrata at ipapadala ko agad ang pera sa iyo.
Nakatanggap ng 50 milyong piso? Babalik muna ako sa kumpanya. Ang utang nating dalawa, burado na. Para sa susunod na eksena, maaari na kayong magsimulang umarte. Ang kabit at ang asawa ay nakatira sa magkatabing bahay. Walang hiya talaga ang lalaking to. Dapat lang na magdusa ang lalaking yan. Inakit mo ang boyfriend ko at sa harap ko pa talaga. Dahil sa'yo, bruha ka, magbayad ka sa lahat ng ito. Kaya pala gusto mong alisin ko ang anak ko. Dahil may kabit ka na pala sa labas. Niloko mo ako. Ako. Meng Shangli, hindi ba dapat magpaliwanag ka sa akin? Mahal? Hindi ganon? Yon? Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Tinawag mo siyang asawa? Ano ako? Pwede ba? Huwag ka nang gumawa ng gulo. Meng Shangli, nagawa mo pang saktan ako para sa kabit na to. Idilat mo ang mga mata mo at tingnan ng mabuti. Sino ba talaga sa ating dalawa ang kabit? Meng Shangli, niloko mo ako. Meng Shangli, pagsisisihan mo to. Nagawa mo pang. Sinaktan mo ang asawa ko, ikaw. Meng Shangli, tanungin kita. Sino ang pipiliin mo? Siya o ako? Huwag mo nang papiliin. Meng Shangli, maghiwalay na tayo. Mag-divorce na kung mag-divorce. Ikaw na losyang ka. Paano ka naging karapat-dapat sa Kuya Meng namin? Tama, di ba? Pinag-isipan mo na ba to ng mabuti? Wala nang mas lilinaw pa sa ngayon. Dahil hindi naman kita mapipigilan, palalayain na kita. Pero may isa akong kondisyon na aalis kang walang kahit na ano. Sige. Sana lang ay hindi mo ito pagsisihan. Ayon po sa inyong utos, ang mga ari-arian sa loob ay nailipat na lahat, 6 na piso at 80 sentimo na lang ang natira. May 6.8 tayo sa joint account natin. Makakakuha ka pa ng 3.4. Meng Shangli, talagang matagal mo na palang pinlano ang lahat. Hindi ba't dahil yan sa kahangalan mo? Sino pa ba ang dapat sisihin? Pirmahan mo na agad ang kasunduan. Yang mukha mong yan, nadidiri ako sa tuwing nakikita ko. Simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Meng Shangli, tinulungan kita ng husto, pero nakuha mo pang magtaksil ng paulit-ulit at may itinatago ka pa palang ibang babae sa labas. Meng Shangli, sino naman ang babaeng ito? Ako ang kinakasama niya sa labas, pero hindi na ngayon. Mang Shangli, wala ka talagang limitasyon, sukdulan ang pandidiri ko sa'yo. Mula ngayon, maghihiwalay na tayo ng landas. Meng Shangli, akala ko dati ay nag-asawa ka lang. At ayos lang sana kung naghiwalay na kayo. Hindi ko akalain na sa labas ay may kinakasama ka pa palang ibang babae. Kitang-kita ko na ang totoong pagkatao mo. Isa kang ganap na bastos na tao. Huwag mo na akong tatawagan. Hanggang dito na lang tayo. Napakasama niyang tao. Nakakainis na manloloko. Ang mga manloloko ay dapat parusahan. Magbayad ka sa mga ginawa mo, manloloko.
Maligayang pagdating sa Fu Group Yifeng Garden ribbon cutting ceremony ng development project. Ngayon naman ay tanggapin natin ang tagapagmana ng pamilya Fu upang ipakilala sa lahat ang impormasyon ng bawat investor ng Yifeng Garden. Simula sa araw na ito, ako na si Meng Xiangli ay hindi na lang isang maliit na investor, kundi isang bigating partner na nakikipagtulungan sa Fu Group. Ang mga taong nang iwan sa akin kapag nalaman nilang partner ko ang Fu Group, siguradong magsisibalikan sila sa akin. Maligayang pagdating sa Yifeng Garden Development Banquet. Ang proyektong ito, kaya naging matagumpay, ay dahil sa suporta ng mga investors sa likod nito. Ngayon, ipakikilala ko ang unang investor, si Mr. Will na mula sa Haikuo. Nag-invest siya ng 600 milyong piso. Ang pangalawang investor ay si Mr. Wang Qiao, nag-invest siya ng 400 milyong piso. Ang pangatlong investor ay si Mr. Meng Xiangli. Nag-invest siya ng 3 piso at 40 sentimo? Haha, 3 piso at 40 sentimo lang? Nandito ba siya para paglaruan ng Fu Group? Paano niya nagawa yun? Maging ang Fu Group ay nakuha niyang lukohin, tingin ko ayaw na niya yatang manahimik. Hindi ganoon yon. Ito, siguradong mayroon lang pagkakamali o hindi pagkakaunawaan dito. Mga binibini, ito nga ang card na ibinigay sa amin ni Ginoong Meng. Ginoong Meng, ang 3 piso at 40 sentimo ay nagawa mo pang ipakita sa ganitong okasyon. Mukhang wala kang balak makipagtulungan ng maayos. Paalisin na siya. Fei, makinig ka muna sa akin. Ang card na ito ay hindi sa akin. Hindi mo card? Kung ganoon ay maglabas ka ng sarili mong card. Ako. Wala ka, di ba? Kung wala ay lumabas ka na. Bitawan niyo ako. Ngayon, ipakikilala naman namin ang huling investor. Si Shen Qingran Bebe. Shen, nag-invest siya ng 100 milyong piso. Dapat nang ibalik ang lahat sa tunay na may-ari. Mr. Meng Nang, tapos na ang palugit. Kailan mo balak magbayad ng utang? Di ba napagkasunduan nating 3 buwan? Ikaw, bakit nagmamadali ka yata ngayon? 3 buwan para sa utang mo, pero ngayon ang bayad sa interes, hindi naman siguro tatakas si Mr. Meng sa obligasyon, di ba? Wala akong pera ngayon. Walang pera? Napakalaki ng kumpanya mo, tapos sasabihin mo sa akin wala kang pera? Mr. Meng Nang, kung ayaw mong bayaran ng utang na to, sa akin na lang mapupunta ang kumpanya mo. Xiao Zhang, alam mo na ang dapat mong gawin. Hoy boss, lahat ng gamit sa kumpanya na may halaga, nahakot na silang lahat. Oo nga pala, balita ko ay tinakas ni Meng Xiangli ang lahat ng pera, siguradong nasa kanya. Ang pera ngayon. Gusto mo ba talaga akong lokohin? Ikaw na Meng ang apelyido, bugbugin nyo siya, saktan nyo ng husto. Bibigyan pa kita ng 1 araw. Kapag di ka pa nakahanap ng pera, paparusahan ko yung binti mo. Ay naku, di ba ito ang ating Mr. Meng? Bakit ang dungis mo yata ngayon? Nabulag talaga ako kaya pala nagustuhan ko ang walang kwentang tulad mo. Mabuti na lang at natauhan na ako ngayon. Salamat na lang sa ating Qingran, kung hindi ay tuluyan na akong nabulag. Di ba sabi mo gusto mo akong pagsisihin? Nagsisisi nga talaga ako. Nagsisisi na, di pa kita hiniwalayan agad. Ikaw pala. Ikaw ang nagplano nito laban sa akin? Kinuha mo ang lahat sa akin. Tignan mo nga naman. Ang kinuha ko ay ang mga bagay na pagmamay-ari ko. Mayroon ba ritong sa iyo? Qingran, huwag mo na siyang masyadong kausapin, mabaho pa ang hininga niya. Magkakasabwat pala kayong 3. Ngayon lang pala nalaman ni Ginoong Meng. Mukhang mas bobo ka pa kaysa sa inaakala ko. Ano, ang mawalan ng lahat, masaya ba ang pakiramdam?
Sino si Meng Xiangli? Sumama ka sa amin. Bakit niyo ako huhulihin? Dahil sa tangka mong pagpapasama sa kapwa. Malinaw ang ebidensya, dalhin na yan. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Lakad. Shen Qingran! Tay, nakita mo ba? Sa wakas ay naipaghiganti na kita. Leading Company CEO, Meng Xiangli, dahil sa seryosong krimen, nagsimula na ang pagdinig sa korte ng lungsod. Ang may sala na si Meng Xiangli, dahil sa kasakiman sa yaman ni Pamilyang Shen, ay niloko ang anak ni Pamilyang Shen. Sinaktan si Shen Xiong at gumawa ng 2 peking aksidente na naging sanhi ng pagkawala ni Shen Xiong at ang hindi pagtuloy ng pagbubuntis ni Miss Wen. Si Meng Xiangli ay hinatulan ng habambuhay na parusa at tinanggalan ng lahat ng karapatang sibil. Pa, nakita mo ba to? Sa wakas, nabigyan na kita ng katarungan. Cheers! Sa wakas, ang masamang lalaking yon ay naparusahan na rin ng batas. Ang sarap talaga sa pakiramdam. Qingran, ano na ang plano mo ngayon? Uunahin ko muna ang kumpanya ng papa ko. Sige, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Tama, huwag kang mahiyang magsabi. Sige. Bib, Shen, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataong makipagtulungan sa'yo? Paano kung pagsamahin ang Fu Group at ang Shen Group para maging iisang kumpanya na lang? Ano sa tingin mo? Mukhang maganda ang suhestiyong yan. Pag-iisipan ko yan. Dapat maging matalino ang mga babae. Ibuhos ang oras sa pagmamahal sa sarili. Sana ang bawat babae ay mabuhay ng may paninindigan at talino, independyente at matatag. Mahalin mo muna ang iyong sarili para hindi ka basta-basta matatalo ng iba.